We have 3 prayer items na gagawin ngayon. Okay? Bawat isang item, ipagpipray natin before we go to the next item para hindi ito matambakan. At bawat sa item na yon, may mga sub-item. Ipagpipray natin yon. Okay? So, panay prayer tayo. Panay prayer tayo. This will be the model na gagawin natin. Gagayahin ng lahat ng mga ating mga sumusunod na mga speakers. Ganito dapat ang sistema. Hindi dire-diretsong salita. Kailangan, after ng isa, let's pray for this. Okay? So now, let's go. Ang unang prayer natin, the first group. Okay, first group. Kasi 3 groups to. Ang unang group is prayer na malinis. Malinis tayo upang hindi tayo maitulak pabalik kung saan tayo nanggaling. Kung galing tayo sa kural ng baboy, nandito na tayo sa kaharian ng Diyos, hindi na tayo maibabalik sa kural ng baboy. So yan yung ating isa sa mga ipagpipray natin. So ano ito? Prayer against corruption. Magsimula sa ating sarili hanggang sa gobyerno. Prayer against corruption. So ang corruption ay nag-uumpisa sa sa puso ng tao. Hindi yan nagsisimula sa bulsa. Hindi yan nagsisimula sa isip. Nagsisimula yan sa puso ng tao. Ibig sabihin yung desire. Therefore, kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na prayer. At ang prayer na yan, unang-una is personal repentance. Na maayos ang ating puso. Na ang desire natin ay hindi mundo, kundi ang ating desire ay walang iba, kundi ang ating Panginoon. Ikalawa, siyempre kapag natapos yon, may extend ang ating panalangin aside from sa ating sarili, doon sa ating pamilya, sa ating community, sa ating simbahan, at sa ating gobyerno. So, let us now first go to ourselves. Personal cleansing and examination. Kailangan natin na mag-pray that, okay, hirap ng ako lahat. Okay. Kasi ako yung nag-a-add sa mga tao. Okay. Hello, Nicole, na nagbukang Jake. Okay, Michael. Hello, Michael. Hello, Missy. Hello, Mitch. Michael, malakas ba yung ano mo? Yung data mo? Nagkaroon ng kuryente kanina lang. Kaya malakas ba? Kasi Medyo. pwede kong i-transfer sa iyo yung yung host. Pwede naman yan. Okay. Ikaw na yung host. Okay. Para diretso ako magsalita. Now we're going to pray sa ating personal cleansing and examination. We need to pray that God will search our own hearts at ma-expose ang lahat ng form of dishonesty, pride, selfish ambition, compromise, favoritism, at secret sin. Sabi sa Psalms 139 verse 23, wag niyo nang isulat kasi ito rin ay isesend ko sa inyo. Okay? Kaya pwede niyo nang i-ano yan, pwede niyo nang kopyahin doon. Para diretso tayo. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Therefore, we have to pray na ma-deliver tayo from condemning corruption. Ibig sabihin ng condemning corruption, ito yung nagtutulak sa atin upang hindi tayo makapag-move forward. Ito yung sumisira sa ating puso't kaisipan. Ito yung nagsasabi na hindi natin kaya. Ito yung nagsasabi na marumi tayo. Ito yung nagsasabi na hindi tayo karapat-dapat. Ito yung nagsasabi na wala tayong pag-asa. Kaya dapat ito ay maalis sa ating buhay. Kailangan natin ito ipag-pray na matanggal ito. Corruption yan. Anything negative is corruption. Kailangan nating matanggal yan sa ating puso't kaisipan.
We need to allow the grace, we need to allow the favor, at higit sa lahat, the mercy of God to flow in our lives. Kaya yan yung ating ipagpipray ng husto. Kailangan rin na makalimutan natin ang mga dati nating gawain. Kung papaano tayo nagkakasala. We need to forget all our sinful ways upang magkaroon tayo ng pag-move forward. Hello? Kasi kapag ikaw ay nagkasala na, and then nung ikaw ay humingi ng tawad sa Diyos, anong naramdaman mo noon? 'Di ba? Gusto mo na magbago. Ayaw mo nang balikan. Pero kapag ikaw ay nagiging maayos na, yung kasalanan na kinabagsakan mo, na hiningin mo ng tawad, gusto mong balikan. Bakit? Kasi maayos ka na eh. Yun yung nagiging problema. Peace, okay, remember this. Peace is not the absence of war or conflict. Peace is the presence of Christ, of God. Kaya nga kapag mapayapa ka, always remember, Christ is there. Nakatingin lagi sa atin. Kaya kapag gumagawa tayo ng kasalanan, may kabog ang puso natin. Okay? So tuloy natin. Kailangan natin na manalangin na mabigyan tayo ng grasya ng Diyos na mapatawad niya tayo. Humingi tayo ng tawad na anuman ang mga ginagawa nating mga hindi kaaya-aya, ito ay mabago na. Napakahalaga yan. Tayo ay maging people of integrity. Man and woman of integrity. Both sa inside and outside. Ibig sabihin, inside ourselves, outside ourselves. Inside our homes, outside our homes. Inside the church, outside the church. Ibig sabihin, everywhere you go. Man and woman of integrity. So we need to pray for this. So may I ask Pastor Hazel to lead us in prayer sa personal cleansing and examination. Sa lahat na napakinggan natin, we need to pray for that. Pastor Hazel. Ganyan gagawin natin ha. Kaya makinig kayo. Magpo-point ako sa inyo, you need to pray. Pag hindi nyo kaya, sabihin nyo lang sa akin at ipapas natin sa iba. Ngayon na po. Yeah, ngayon na. Okay lang po yung boses ko po. Yes, alam. May kasama po kasi ako. Okay lang, sige lang. Mas kinaarasaas lang. Total, panalangin naman yan eh. Sige. Sige po, let us pray. Heavenly Father, we glorify your name, O Lord God. Thank you for this night, O Lord God. Thank you for the opportunity that you've given unto us, O Lord God. Despite na sa ulan, Panginoon, nandito po ang iyong mga anak. Kakatipon-tipon, lumalapit po kami sa iyong harapan, nagpapakumbaba. Humihingi po ng kapatawaran, Panginoon, sa bawat kasalanan na aming nagawa, sinasadya mo po hindi, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo nga pong saliksikin ng bawat puso, ng bawat isa, kung may nakikita kong hindi ka nais-nais, O Lord God, mga bagay, mga hindrance, O Lord God, na nasa amin, nasa mga puso namin, O Lord God, mga bagay na hindi namin mabitawan upang sa ganun ay tunay na kami ay makapaglingkod ng naayon sa iyong kalusugan, O Lord God. Tanggalin mo nga po ito sa bawat isa. Wasakin mo nga po ito, Panginoon, at pagkaturuan mo nga po ang bawat isa na tunay na lumapit kami, Panginoon, sa iyo ng din ng pagpapakumbabang puso, Panginoon. Lord, kung meron ka pang mga nakikita sa bawat isa sa amin ng mga worldly desire, O Lord God, na hindi naka-align sa mga plano mo sa aming mga buhay, na hindi mo desire para sa aming Panginoon, Lord, itong mga bagay na to, ikaw nga po ang magsara ng mga opportunity na hindi ka nais-nais sa Panginoon, kung ang mga bagay na ito, Panginoon, ay magpapalayo sa amin, sa paglilingkod namin sa Panginoon, isarado mo nga po ito, pagkaturuan mo nga po kami, Panginoon, na lumapit lamang sa iyo at humingi lang sa iyo, Panginoon, ng gabay, O Lord God, sa bawat gagawin namin, sa mga dinidesire ng bawat isa sa amin. Darangin namin, Panginoon, na patuloy, Panginoon, this night, O Lord God, we repent, O Lord God, Panginoon, pagkaturuan mo lang kami, Panginoon, na sumunod lamang
ng ayon sa iyong kagustuhan sa mga will mo, sa mga plano mo sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, lahat ng nakikita mong hindi ka nais sa amin, patuloy mo nga po kaming linisin, O Lord, sa puso at sa isip namin, Panginoon, at patuloy mo i-reveal ang mga bagay-bagay, Panginoon, na gusto mong gawin namin para sa iyong kalwati at mga bagay-bagay na gusto mong bitawan namin sa aming mga buhay na hindi nagbibigay ng kapurihan sa iyo, Panginoon. Patuloy na ang presensya mo lamang ang maranasan at patuloy kumilos ng malaya ang iyong banal na Espiritu sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. We surrender everything to you, Panginoon. Lahat, Panginoon, maging ang buong buhay namin, Panginoon, sinusurrender namin. Turuan mo nga po kami na patuloy lang magtiwala at sumunod, Panginoon, sa iyong kagustuhan sa aming mga buhay. Maraming po salamat sa pagpapirita sa pagtabasangalan po. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. So tuloy natin. After ng personal cleansing and examination, magkakaroon tayo ng prayer for repentance and restoration within the families. Okay, so baka natatakot na yung iba. Hindi ko kayo tatawagin kapag alam kong hindi nyo kaya. So ang tatawagin ko lang po is, siguro ako na muna lahat. Ako na muna para at least nararamdaman ko, parang kinakausap ako ni Lord. Natatakot na yung ibang mag-on cam kasi baka matawag silang mag-pray. Pero Pastor Rose, ikaw magpe-pray sa repentance and restoration within families. So ano yung patungkol sa ito? Ano yung pagpe-pray natin? Sa bawat pamilya ng Diyos, ma-restore ang relationship. Unang-una, syempre mag-asawa. Susunod, ang relasyon ng magulang at saka sa mga anak. At ang relasyon ng lahat ng nasa loob ng household. Kasi sa loob ng household, andiyan yung minsan nanay, andiyan ay magulang, anak, uncle, auntie, cousin, okay, mga ganon. So, in-laws sometimes, mga ganon. So, we need to pray na magkaroon ng tinatawag na restoration ng kanilang relationship. At higit sa lahat, ma-restore ang honesty, maging honest. At matanggal ang impluensya ng pagiging gahaman, pagiging ganid, materialistic, abusado, addiction, deception, at irresponsible living. So mabigyan din ang mga magulang ng lakas na maging model. Anong model? Ng integrity. They have to model integrity upang makita ito ng mga bata sa kanila. Kaya kailangan maipag-pray natin na ang mga magulang hindi lang inuutusan ang kanilang mga anak sa simbahan, kundi sila mismo ang nagdadala sa kanilang mga anak sa simbahan. They have to model integrity. We need to pray for that, na magkaroon ng tinatawag na banal na takot ang lahat ng mga magulang at magkaroon ng desire na madala ang kanilang mga anak, ang kanilang buong pamilya sa simbahan. Pag-pray natin yan kasi alam ko yung iba, because of work, hindi sila nakaka-attend. But you need to pray for that, na magkaroon ng tinatawag na breakthrough sa lahat ng mga kapatiran, na maka-attend ang lahat ng mga magulang sa ating simbahan. Kasi kailangan natin ng di ba? Anti-corruption, na hindi maging corrupt ang ating bayan. Kailangan natin ito. Mag-uumpisa sa ating sarili, susunod sa ating pamilya. Next, okay, may pag-pray natin na ang bawat pamilya ay i-refuse. Okay? Anong ibig sabihin? Anong i-refuse nila? Huwag nilang tanggapin ang dishonest gain. Kapag alam nila na may nagbibigay galing sa nakaw, huwag nilang tanggapin. Amen. Pag galing sa nakaw, huwag nilang tanggapin. Dishonest gain. Isa pa is Amen. yung ibig sabihin ng dishonest gain is that panloloko. Okay? Nanloloko ka ng tao. Wag. Okay? So yan yung mga ibig sabihin ng dishonest gain. You are living in a world of hypocrisy. Bawal yan. So ipag-pray natin matanggal ang espiritu ng pagiging hypocrite. At ito pa,
na ang mga bata ay maitaguyod na maigi. Lahat ng mga bata ay maging God-fearing. Lahat ng mga children na uma-attend sa church, maging God-fearing. At ino-honor nila ang authority, minamahal nila ang salita ng Diyos, at nire-reject nila ang korupsyon. Kasi ang mga bata, ang susunod na kabataan, ang mga kabataan, ang susunod na mga adults. Ang adults ay hindi ko alam kung saan pupunta, kung sa langit ba o sa lupa. Hindi ko lang alam. Kaya dapat ang mga bata, sila ang susunod na henerasyon. Kaya yung mga matatanda, minsan mahirap turuan. Kaya nakasabi nga ni Bishop sa amin, makinig maigi, mas maigi pang bata ang ministry ninyo kasi ang bata, lalakiyan, habang yung mga matatanda, haanda nga dumakkelang, timangkendan. Sabi ni Bishop, wala naman dito yan sa ating simbahan, di ba? Lahat ng mga adults natin ay madaling maturuan. Amen. Okay. So last is lahat ng mga family na may hurt, nasaktan, lahat ng pamilya na nagkaroon ng problema, lahat ng pamilya na halimbawa itong bagyo na ang daming nawala sa kanila, sila ay magamot ng ating Panginoon. Ang comfort ni Lord, yung mga nawalan ng mga mahal sa buhay, sila ay ma-comfort ni Lord. At maibigay ng Panginoon sa kanila ang mga kailangan nila. Okay? So yun lang ang ipagpipray na repentance and restoration within family. So Pastor Rose, may I ask you to please pray? Short prayer please. Para kasi mahaba-haba pa to. Nasa page 2 pa lang tayo. We are facing 12 pages. Okay, let's pray. Father in heaven, we come before you tonight as we thank you, Lord God, for this technology. And we are believing, O Lord God, as you've said in your word, 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of us. And so, Lord, we lift up to you, Lord, this petition, that there will be a true repentance sa puso ng bawat isa sa amin, sa bawat pamilya, Panginoon. We lift up to you, Panginoon, ang aming mga anak, aming mga magulang sa mga oras na ito, ang aming mga kapatiran na wala sa evening na to. May you cleanse each one of us, Lord. Dahil alam namin na ang paglilinis, ang tunay na paglilinis ay nagmumula lamang sa iyo. Kaya iniiyak namin, Panginoon, ang aming mga pamilya na hindi namin nakasama sa oras na ito. We represent them, Lord, and we pray that you hear us from heaven. Let there be cleansing. Let your precious blood cleanse each one of us. Redeem us, O Lord God. Redeem us from our miry clay. Let our family be redeemed, O Lord, because only you can save each one of us. And we acknowledge, dear God, without you, Jesus, in our life, all these things is impossible. But we thank you. We thank you because we are believing as we accepted you as our Lord and Savior, that our family will be redeemed, will be saved in your name. Father, we cry out also, Lord God, na ma-develop sa puso ng bawat isa, even to our children, lalo-lalo sa mga children namin sa church. And I know and I believe hindi pa huhuli sa lahat. For as long that nasa amin ang pahiram na buhay, ma-develop sa puso ng bawat isa sa amin ang tunay na pagkatakot na mawalay sa iyo. And let the children develop that they may fear being without you in their lives. That they may come to understand na ikaw ang kabuuan ng kanilang buhay. And may these parents of them, O Lord God, be the one to model, O Lord, integrity. Makita sa bawat isa sa amin, mga magulang, and even to all the parents of Jesus' family, makita ang tunay na integridad para sa gayon ang mga panyapak na gustong sundan ng mga bata ay tunay na makita sa amin ang tunay na ehemplo. Panalangin din po namin, Ama, na buklodin mo kami sa iyong katotohanan para sa gayon magkaroon
ng kalayaan ang bawat isa sa espiritu ng hypocrisy, sa espiritu ng dishonesty, sa espiritu, Panginoon, ng hindi tunay na pakikiniig sa iyo. Buklodin mo kami, O Lord God, dahil ikaw lang ang Diyos na tunay na kumakalinga sa bawat isa, sa bawat pamilya. Ikaw ang Diyos na tunay na nagmamahal at nagmamalasakit. Ikaw ang Diyos ang tunay na umaabot sa bawat isa. At panalangin din namin sa gabing ito that your comfort be upon each family, especially those who are heavily affected by this torrential rain, O Lord God. May they find peace in you. May they experience your comfort despite of the things that they were going through. And for those church family of ours that are hurting, Lord, and experiencing pain, O Lord God, in every areas of their life, we pray, Lord God, that you draw near to them, that they may feel, O Lord God, they may experience your comfort, and that they may find solace, O Lord God, under your wings. Father, we thank you for this evening. We believe as one family that you are hearing our petition, because you are the God who loves each one of us. You are the God who forgive each one of us. You are the God who save us. And you are the God who have said that what you thought for us is not of evil, but of peace. And we thank you, Lord God, and we are believing that you will deliver us from all evil. And let your peace and presence continue to be upon in each one of us. This we pray and declare in Jesus' name. Amen. Amen. So let us proceed. So ang ating next na ipagpipray is righteousness within the community. Isabay na rin natin itong cleansing within government institution kasi magkaparehas lang yan. Righteousness within the community because ang ating bayan is kailangan ng righteousness. So there is none righteous, no, not one. Kaya ang righteousness ay walang iba kundi kay Kristo Jesus, because He is the only one that is righteous. Anong ibig sabihin nito? Righteousness within the community. Because Jesus is righteous, He is the one that is righteous. God is the only one that is righteous. Kailangan ang Diyos sa ating community. So yun yung suma total niyan. Because we cannot judge people, but we can judge righteous judgment. So, ibig sabihin, we can only judge in accordance to the Word of God, in accordance sa ating Panginoon. Kaya righteousness within our community. Sino ang mga nasa komunidad natin? Barangay officials, community leaders, tulad ng mga senior citizen, kung anong mga yan, sa mga tawag ito, indigenous people. Meron din tayong mga educators, mga teachers, instructors sa college. Meron din tayong businesswoman, businessman. Meron din tayong mga religious leaders. Meron din tayong mga magsasaka, lahat ng may mga trabaho at negosyo. At lahat ng mga tao na pinagkatiwala na magkaroon ng public influence. Kasama na diyan yung mga influencers sa social media. Ano ang ipagpipray natin sila? Mabigyan sila ng puso na makadiyos, makapamilya, makatao, makabayan, at makakalikasan. Napakahalaga yan. Kasi kapag hindi ka makadiyos, hindi ka pwedeng maging makapamilya. Pag hindi ka makapamilya, hindi ka pwedeng maging makatao. Pag hindi ka makatao, hindi ka pwedeng maging makabayan. At kapag hindi ka makabayan, hindi ka magiging makakalikasan. So napakahalaga ang punot dulo nito, pagiging makadiyos. So the fear of the Lord must be developed in each person, in each leader, so that it will flow from their leadership down sa kanilang mga pinaglilingkuran. Leaders are not there to be served, they are there to serve. Okay? Kaya ang presidente natin, hindi natin pinagsisilbihan. Sila ang dapat manilbihan sa atin. They are public
servants. Okay? So, ipag-pray natin na maging honest sila. At malapit na ang eleksyon ng barangay. Maski barangay ito, talamak ang vote buying. Kaya maski, biro mo, pati barangay na, barangay kagawad lang, SK, meron ng corruption, meron ng vote buying. Matanggal sa isip natin yan. Okay? Magkano kayo ibibigay ni kapitan? Magkano kayo ibibigay ni ganyan? Matanggal sa bawat puso't kaisipan ng bawat mamamayan ng taga-season yan. At kung sino man andito na sa ibang lugar, sa inyong lugar. So, magkaroon ng mga honest na mga opisyal. At may pag-pray din natin na maprotektahan yung mga matitinong mga opisyal. Kasi hindi naman lahat ng opisyal ay masama. Hindi rin lahat ng pastor ay mabuti. Kaya ganun din yan, the same way. Hindi porke sinabing politician, marumi na. Hindi. May mga politician pa rin tayong mga kaibigan na alam na malilinis. Kaya let's pray na hindi sila makorap. Let's pray na maingatan sila. At ma-expose ang dapat ma-expose. Yan ipag-pray natin. Okay, magkaroon ng kalinisan, paglilinis within our government. So let us bow down our heads and let us pray. Father in heaven, right now we give you thanks and praise. Alam namin na sa pamamagitan ng pagbabago mula sa aming sarili, magkakaroon ng pagbabago sa aming pamilya. Kung kaya ang pagbabago namin ang mag-impluwensya sa mga leader namin na magkaroon din ng pagbabago. Because what you are asking for is transformation sa bawat buhay ng bawat isa. Hindi kami matatransform kung walang banal na takot sa inyo. Yung matakot na mawalay sa inyong presensya. Kung kaya sa oras na ito ang nais namin, kayo po ang siyang kumilos sa bawat buhay ng bawat isa. Ang lahat ng mga leader ng aming barangay, leader ng aming munisipyo, leader ng aming distrito, leader ng aming probinsya, leader ng aming bansa, kayo po ang kumilos. Ang mga senator, ang mga congressman, dakilang Ama, kayo lamang po nakakaalam sa puso't kaisipan nila. Baguhin ang dapat baguhin. Ma-reveal ang dapat ma-reveal. Ma-expose ang dapat ma-expose. Upang ang inyong kabanalan ang siyang manaig dito po sa Senado at sa Kongreso. Ang bayan, ang bansa ng Pilipinas is for Christ. Ito po ay sa inyo lamang. Kung kaya kayo ang naghahari. Ang lahat ng mga opisyalis na ito, sila po ay public servants lamang. Matuto sila na magkaroon ng puso na may banal na takot sa inyo. Sila ay magkaroon ng puso ng makadiyos, makapamilya, makatao, makabayan, at makakalikasan. Salamat po dakilang Diyos dahil alam namin kayo ang Diyos na patuloy na sasama sa bawat isa. Ingatan niyo po ang landas ng mga matutuwid na mga opisyal at kayo po ang patuloy na magdala sa kanila sa inyong landas ang tagumpay at kaayusan. Ito ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So sa group na to, na prayer group natin, kasi 3 groups, nasa first group pa lang tayo. Meron ang patungkol dito is corruption. Prayer against corruption. So natapos na tayo sa sarili natin, sumunod sa ating family, sumunod sa ating community, susunod naman sa bawat religious sector. Magkaroon ng tunay na pagbabago. Bakit? We have to pray na ma-confront ng lahat ng mga spiritual leaders ang korupsyon. Bakit? Marami na pong mga simbahan ngayon, ang aim nila magpalaki lang ng simbahan, nakakalimutan na ang kanilang mandato, ang maipahayag ang salita ng Diyos sa kanto. Ang gusto nila, magpatayo ng kanto ng kanilang building. Nakalimutan nila magpahayag ng salita ng Diyos sa kanto. So yan ang napakahalaga na dapat nating ipag-pray ang mga simbahan, ang mga ministro na magkaroon ng tunay na pagbabago. At hindi patungkol sa pera lagi ang pag-uusapan. Hindi patungkol sa pagpaparami ng membro. Hindi sa patungkol sa mas maganda ang aming simbahan, mas maganda ang aming service kaya sa inyo. At hindi rin kaya ako naninilbihan
para ako ay maging government, ako ay maging politician. Wag ganon. Okay? So maraming mga pastors ngayon ang nasa politiko. Nakakalungkot dahil ang mga pastor na ito ay nakorap. Instead na sila ang magturo against corruption, sila ang naturuan na maging corrupt. Marami po tayong mga examples diyan. Hindi ko na po sasabihin dito for the sake of their privacy. So we have to pray for them. We have to pray na malinisan ang mga simbahan. Pati ang simbahan natin. Matanggal ang mga paghahanap ng posisyon. Gusto ko ako ito, ako ito, ako ito. Gusto ko ako mapansin. No. Ang gusto ko si Lord ang mapansin sa buhay ko. In everything I do it for the glory of God. It is not by my might, but by the Spirit of God. It is not by my power, but the empowerment of the Holy Spirit. Kaya dapat yun ang ating ipagpe-pray. So let us pray. Father in heaven, right now, alam namin na maraming mga simbahan, maraming mga leader ang nagtuturo ng prosperity gospel. Marami rin nagtuturo na instead na manahan sa inyong salita, lalo silang lumalayo sa inyong salita. They have turned ministry into entertainment. They have turned holiness into emotional programs. Lord, we pray, baguhin ang dapat baguhin. Mabalik ang anointing, hindi talino. Hindi talino ng tao, kundi anointing ninyo. Maibalik ang boldness, hindi galit. Maibalik ang takot sa Diyos, hindi takot na mapahiya sa tao. Dakilang Ama, salamat po dahil alam namin ikaw ang nagbabago ng bawat mga tao. Search our hearts also and search our church. Baka meron din pong ganyan sa amin. Alam namin dakilang Ama that we are trying our best na hindi matulad sa ibang mga simbahan na nakikita namin sa social media at minsan narinig namin sa ibang mga patutuo ng ibang mga kapatiran. Lord, we pray, hindi kami maging tulad nila. Yes, Lord. Salamat po dahil alam namin ang nais ninyo. Kami po ay maging maayos sa inyong harapan, maging maayos sa harapan ng mga tao. At ang mandate na ibinigay ninyo ay magampanan ng bawat isa. Ito ang Yes, aming Lord. panalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Let us continue. The last part is mercy that produces transformation. Even though nag-pray ka na ng repentance, even though na nagkaroon ng pagbabago ang lahat, pero wala kang tunay na transformation. Transformation is not physical. It is always internal. Internal transformation, yan ang nais ng Diyos sa ating buhay. Because internal transformation will transform our external. As a martial artist, okay? As a martial artist, because of the discipline of the martial arts, internal ang nagbago sa amin. At yung pagbabaging yun, naging external. The discipline na naituro sa amin internally, naging external principle yan. Kanina, habang ako po ay just a testimony, habang kami po ay nasa LTO, ako'y naglalakad na lakad ko, normal gait, ganyan. May isa naglalakad, ganyan, kamay niya, ganyan, ganyan. Ganyan talaga, ang taas, hanggang dito ang kamay. Sabi ko, ano to? Akala ko nung una, nagbibiro. Pero yung layo ng distansya ng LTO hanggang sa highway, kasi dito ako sa highway, may binili ako eh. Habang naglalakad siya, umpisa doon sa LTO hanggang sa mag-meet kami sa gitna, ganun pa rin. Tapos yung paa niya talagang pumipilantik. Grabe, sabi ko, ano to, clown? Parang clown eh. Na maayos ang mukha, na walang make-up. Kaya sabi ko, wow, hallelujah, praise the Lord. So, ibig sabihin, hindi transform na tao yan. Ang kanyang puso ay hindi nakakitaan ng pagiging maayos. Walang disiplina.
Kasi kapag may disiplina ka na na-adapt sa isang martial art o sa isang sistema, madadala mo yan. Kaya kapag ikaw ay nag-enroll sa isang school na talaga grabe ang disiplina, paglabas mo, dala-dala mo yan. Kasi internally ipinasok sa'yo. Kaya kailangan ang mercy, yung habag ng Diyos, ang magpapabago sa atin. Kailangan ang pagbabago mag-uumpisa sa loob. Because God does not work externally. He works internally. He prospers our soul. And as He prospers our soul, susunod na magpa-prosper tayo and be in health. Sulat nyo to. 3 John 2. The third book of John 2. Wala nang wala yung chapter. Isang lang yan. Isang chapter lang yan. Kaya verse 2 o chapter 2, isa lang yan. Okay? Because kailangan ang unang ma-prosper ang ating soul. And only through the mercy of God will be transformed. So, lahat ng mga cycle na dati nating ginagawa para tayo makurap, it will be broken. All chains that bound us will be broken. Lahat ng mga ginawa at ginagawa ng kaaway sa atin, mawawalan ng bisa. Amen. So let us bow down our heads and let us pray. Father in heaven, right now we pray. Let us be transformed by your mercy. Let us be transformed by the power of your Spirit. Amen. Kami ay matransform in accordance sa inyong kagustuhan sa aming buhay, not sa aming kagustuhan, but sa inyong kagustuhan. Yes, Lord. Let thy will be done. Let Amen, O thy God. will be done. Let thy will be done sa aming Amen, O buhay, God. sa aming pamilya, sa aming simbahan, sa aming komunidad, sa aming gobyerno. At Lord, ang transformation na ito ay makikita sa aming buhay at sa aming pamilya. Salamat po. We give you all glory and honor in Jesus' name. Amen. Amen. Repeat after me. Okay? Sabihin natin lahat, O Lord. O Lord, Okay, pwede tayo mag-unmute. Maski na susunod naman kayo sa akin. Unmute kayong lahat. Sabay-sabay natin to ha. Susunod kayo sa akin muna. Unmute. Okay. 1, 2, 3, go. O Lord, Oh O Lord, cleanse our hearts, cleanse Cleanse our our heart, heal our families, heal our families, purify our communities, purify our communities, communities, and establish righteousness and establish righteousness in our life, in our life, family, family, church, church, community, community, and nation. and nation. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay, now let's go to the second part, okay? Take note, hindi ito family altar na 1 oras lang. This is prayer meeting na 2 oras. So, ito ay hindi lang exhortation, ito ay prayer na dire-diretso. So, ito, babasahin ko ng lahat, anointing and empowerment, and then ipagpe-pray na natin as one group. Okay? Kasi ito ay, pwede natin may ipag-pray ito. So una is prayer for anointing and empowerment amid problems, persecutions, and pressures sa buhay. Inulit ko, anointing and empowerment sa gitna ng problema, persecution, at pressure ng buhay. Ano ang dapat natin ipag-pray? Fresh vision. Fresh vision ni Kristo Jesus. Anong ibig mo sabihin, Pastor, na fresh vision? Bagong vision? No! Fresh. Ibig sabihin, yung dating vision is naging fresh. Nakuha natin? Hindi niya sinabing new vision. Fresh vision. Di ba? Anong mas masarap? Yung iluluto. Ang iluluto mo na yung karne ng baboy na galing sa Save More o sa SM o sa CSI na frozen or yung fresh na katay?
fresh na katay. Yes. Right? Pero parehas na baboy. In the same way, anong vision na natanggap mo kay Lord? Kapatid, baka panis na. Panis na yung vision ba? Kailangan mo siguro ng fresh. So yun ang ibig sabihin. Magkaroon ng bagong meaning ang vision na binigay ng Diyos sa iyo. Kaya nga mayroon tayong ganitong klase ng pag-aaral. Para yung vision na ibinigay sa atin ng Diyos ay maging fresh, hindi bago. God will not give you a new vision. God will always give you the same vision. And that is repent, for the kingdom of God is at hand. Repentance kailangan. Transformation. Transformation yan. Transformation in ourselves. Transformation within our families. Kasi the kingdom of God is at hand. Okay. So, kailangan ng fresh vision at yung ating panawagan. Kailangan nating ma-resolve. Bakit yung panawagan natin hindi natin nagagampanan? Mga kapatid, kung may panawagan ka ng Diyos, tanong, ano ang ginagawa mo? Napasok na ba? Napanis na ba? Baka kailangan natin a fresh new calling, no? A fresh calling from God. Not new, a fresh calling from God. Ibig sabihin, so that you will be brand new again. Okay? Next is empowerment na nanggagaling sa banal na espiritu. Kailangan natin yan. Mapalakas tayo na ang kanyang kapangyarihan ma-accomplish, listen to this, ma-accomplish ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang hindi kayang ma-accomplish ng talento, ang hindi kayang ma-accomplish ng talino, ang hindi kayang ma-accomplish ng ating posisyon, ang hindi kayang ma-accomplish ng sinumang tao. Tanging ang kalakasan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos ang pwedeng mag-accomplish niyan. Kaya kapatid, sino man ang may hinihingi sa Diyos dito, I declare in the name of Jesus, maa-accomplish ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Even though tayo ay magkakahiwalay, monitor lang ang ating pagitan. I declare in the name of Jesus, madama mo ang kapangyarihan ng Diyos at sinasabi ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, anuman ang hinihingi mo, anuman ang nais mo, magiging ganap ito, maa-accomplish ito because ang Diyos ang siyang sasama sa iyo at ang kapangyarihan niya ang siyang dadaloy sa buhay mo at sa pamilya mo. In Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. At pagkatapos niyan, after asking for the empowerment of God, magkaroon tayo ng lakas against sa warfare, against the battles sa ating buhay. Warfare sa mind, warfare sa bulsa, warfare sa kalakasan, sa sakit, warfare sa lahat. Especially spiritual warfare. Kailangan natin ito. Kailangan natin. At nanggagaling lang ating kalakasan, walang iba kundi sa salita ng Diyos at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ikaapat, magkaroon tayo ng disiplina, dedication, at devotion. Alam natin yan, 3Ds. Hindi ko na kailang explain. At ito, napakahalaga, that we will have a humble heart. At kapag mayroon tayong humble heart, magkakaroon tayo ng teachable heart. Okay? At dahil doon, dahil mayroon ka ng humility and teachability, magkakaroon ka ng unity. Anong unity? As a team. Team, meaning the church. Makikiisa ka sa church. Ibig sabihin, magkakaroon ng kalakasan ng church because tulad ng walis tingting, hindi kayang magwalis ang iisang piraso, kundi marami yan. Mas maraming mawawalis. Kaya the unity of each brethren will solidify the church and will strengthen the church because of humility and teachability. At dahil natanggap mo na ang kalakasan, because nagkaroon ka na ng team, magkakaroon ka na ng tamang focus kapag ikaw ngayon ay nakikipag-compete. Saan ka nakikipag-compete? Sa kaharian ng mundo. We are competing against the kingdom of this world. We are competing against the wiles of the devil. We are competing against the mentalities of mankind. We are competing against sa sinasabi ng mundo na hindi natin kaya kasi sobra tayong makadiyos. No, sasabihin ko sa iyo, we are competing with them. Why? Because we know and we believe that God is true.
At sa pamamagitan ng kapatiran, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng spiritual unity, magkakaroon ng kalakasan at tayo ay magiging ganap na maayos. At matatanggap natin ang tamang focus because not only are we looking unto Jesus, but we are also hand in hand looking together unto Jesus. Amen. So last is that faithfulness kapag katapos ng victory o pagkatapos ng pagkatalo. Even though ikaw ay nag-exam ka, bumagsak ka, you still give God all the glory. You're still faithful. Even though you have failed, be faithful. Amen. Take note, hindi mo pwedeng sabihin, baka napahiya ang Diyos sa buhay ko. No. No. You can never put God to shame. We can only put ourselves to shame. Kaya lalong-lalo na kapag natalo tayo, umalis na tayo sa church. Porque natalo tayo, ayaw ko nang umattend sa church. No. Kapag natalo ka, the more that you become faithful to God. Ito pa, hindi porque nalo ka na, naging matagumpay ka, naging successful ka, iiwanan mo ang church. No, mas lalo kang dapat manilbihan sa church. Why? Because it's God that gave you all those for His glory, not your glory. Amen. So napakahalaga dito. So let us all bow down our heads and let us pray because we need this. Lahat tayo, we need to pray for the anointing and the empowerment of God sa kalagitnaan ng problema, sa kalagitnaan ng persecution, sa kalagitnaan ng pressure ng buhay. Hallelujah. Let us pray. Father in heaven, sa oras na ito, we pray right now in the name of Jesus na kami ay bigyan nyo ng fresh vision coming from you and a fresh calling na ang mandato na siyang ibinigay nyo sa amin. We will look at it anew. At sa pagtingin namin dito, kami ay nai-inspire na magpatuloy. Kami nai-inspire na hindi kami nakatingin sa problema but nakatingin kami sa inyo. Kung kaya magagampanan namin ang mga panawagan ninyo. At ang mga pangitain na siyang ipinakita nyo sa amin, ito ay magiging ganap. We will be transformed. We will be the ambassador unto Christ. We will be witnesses unto our Lord Jesus Christ. Salamat po, dakilang Ama. Lord, we continue to pray that you empower each one of us by the power of the Holy Spirit. Anoint each one of us so that we will be the vessel of your blessing and a blessing to so many. Give us the strength, O God, to fight against the wiles of the devil, to fight against the battles of life, to fight against the principalities which is in the air. Salamat po, dakilang Ama. Give us the strength and give us the discipline, the dedication and devotion, so that whatever things that come our way, through our discipline, will we triumph. Because through hard work, through sacrifice, ando doon po ang victory. Salamat po, dakilang Ama. And Lord, continue to mold us to have a heart that is humble and teachable. And through that humility and teachability, we will have unity with our brethren. And through that unity, through the spiritual unity, magkakaroon kami ng kalakasan. At ang kalakasan na ito, kami po ay mag-focus sa laban na aming kinakaharap. Laban sa pamantayan ng mundo, laban sa kaharian ng mundo, because ang nais namin, kayo ang siyang naluluwalhati, kayo ang siyang naitataas sa aming buhay, sa aming pamilya at sa aming simbahan. Salamat po, dakilang Ama. Teach us to be faithful whatever things that come our way. Ano man ang mangyari sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming simbahan, we will still be faithful. Teach us faithfulness, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Unmute tayong lahat. Unmute tayo. Let us declare 1, 2, 3, go. O Lord, O Lord, anoint us, anoint us, strengthen us, strengthen us, discipline us, discipline us, and keep our eyes and keep our eyes upon Jesus. upon Jesus.
as we press as we press toward the mark. toward the mark. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Okay, tuloy natin. Pinipilit ko matapos sa 1 oras. Okay. So, ang proof natin that we have the testimony that God had given us. Okay, so ano yung prayer na ito? Prayer to inspire and to encourage others sa pamamagitan ng ating buhay. That we will be an inspiration and an encourager sa lahat ng mga taong nakakakita sa ating buhay. So, ano ang dapat nating ipag-pray para tayo maging inspiration and encourager? Una, ang buhay natin ay nag-agree sa mensahe ng Diyos. Amen. Ang buhay natin ay nag-agree sa mensahe ng Diyos. Mamaya, as we end the recording, may sasabihin ako sa inyo mamaya, remind me so that you will know na hindi lahat ng narinig natin sa Christian churches ay dapat nating i-amen. Okay? Maski na doon sa public, sa social media, wag kayong basta-basta nag-amen kapag hindi ninyo tinitignan kung ano yung background. Okay? So let us continue. Dapat ang buhay agrees with the Mike. Okay, thank you. Ang ating buhay ay nag-agree sa mensahe. Our private life ay hindi iba sa public life. Kasi may ibang private life nila. Yung iba naman, iba rin ang public life nila. So nagkakaroon ng imbalance. Banal sa labas, demonyo sa loob. O kaya banal sa loob, demonyo sa labas. Imbalance. Dapat talaga balanse. Mamili ka. Maging demonyo ka o maging santo ka. That is the only way to go. Nag-amen ang anak kong si Bethany. Gaganon siya lagi. Oh. Buti pa si amen, amen. Okay. So nakikita ko eh. So next, a life that agrees with the message, ipag-pray din natin na ang testimony natin, siyempre, nag-uumpisa sa ating family. Our first ministry is our family. Therefore, our testimony must be within the family. Hindi po pwede na nakakakitaan ka ng faithfulness ng kapatiran, pero hindi ka nakakakitaan ng faithfulness sa loob ng tahanan. Faithful ka sa simbahan, hindi ka faithful sa tahanan. Masipag ka sa simbahan, tamad ka sa tahanan. Hindi dapat ganon. Makakitaan ka ng maayos sa testimony. Ikatlo, maging encouragement tayo sa mga taong nag-struggle. Sa mga taong nahihirapan. Pag nakikita nila tayo, nakasimangot na nga sila, nung nakita ka, mas nakasimangot ka, ano mangyayari? Mas sisimangot sila. Kaya sabihin mo sa katabi mo, o sa kasama mo dyan, may kasama ka dyan, sabihin mo sa kanya, bawal ang nakasimangot kay Kristo. Okay? Hindi bawal ang nakasimangot dito, bawal ang nakasimangot kay Kristo. Okay? Amen. Sabihin mo sa katabi mo yan, bawal ang nakasimangot kay Kristo. Kapag nakasimangot ka, hindi ka magiging encourager, discourager ka. Next, kailangan mong maging inspiration without self-promotion. Ay, pastor, sandali, without self-promotion, bakit pinopromote mo yung libro mo? Kapatid, iba yan eh, libro yan eh. Ang sinasabi ko, inspiration. Anong inspiration? Pag ikaw ay nasa labas, public life mo, nakikita ka nila, hindi mo sinasabi, lagi, ako. Ang lagi mo sinasabi, Kristo. Okay? So, pero iba yung libro. Yung libro, kailangan mo sabihin, galing sa'yo. Kapag sinabing martial arts, alam mo kung sino yung founder. Tama? Tignan mo yung school. Sino teacher mo? Ewan ko, si Kristo. Hindi alam mo yung pangalan ng teacher mo.
Tama. O, anong pangalan ng nanay mo? Kristo. Tatay mo, Kristo. Grabe ka, kapatid. May pangalan yan. Ang tawag diyan is branding. Mayroon yan kailangan mong malaman. Kaya the same thing, hindi self-promotion ang nasasabi mo galing to sa akin. No, hindi yan self-promotion. Ang self-promotion is lahat ng sinasabi mo, ako, ako, ako. Hindi Kristo, Kristo, Kristo. Kaya dapat simula ngayon, hindi ka na nagtuturo ng palaging ako, ako, ako. Kundi laging Kristo, Kristo, Kristo. Amen. Okay. So, kailangan inspiration without self-promotion. Next, faithful representation ng church. Pag nakikita ka nila, alam nila, miyembro ka ng church, dapat you are a faithful representative ng simbahan. Hindi nakikita ka nila na sinasabing, ha, yan ba ang tinuturo sa simbahan nila? Hindi dapat ganon. Dapat pag nakikita ka nila, ay, yan pala ang tinuturo sa simbahan nila. Nakita nyo? Okay, tingnan nyo maigi ah. Okay, ito yung tinatawag na voice modulation. Okay, homiletics 101. Yan ang tinuturo sa kanila. Okay. Pag nakikita ka, ano sasabihin na, yan ang tinuturo sa kanila? Okay? O di kaya, yan ang tinuturo sa kanila. Mamili ka, alin sa dalawang gusto mong marinig. Di ba? So, parehas na salita, magkaiba ang mensahe. Ang pinakamaganda, ang mensahe ay ang mensahe ng Diyos na kakarating sa kanila. Amen. Okay. So now, next is magkaroon ka ng lakas, tapang na maipahayag ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, sa lahat ng mga kakilala mo. You need to declare. You need to have the courage to declare the faithfulness of God. Next, magkaroon ka ng legacy. Anong legacy, Pastor? Legacy na maraming nagawa? No. Legacy of perseverance. Ibig sabihin, pagtitiis. Tulad sa nangyari kay Job. Nawala lahat sa kanya, nagtiis siya until siya ay hinango muli ng Diyos at ibinalik sa kanya doble-doble. May naranasan kang problema ngayon, kapatid? That will be your legacy. A legacy of resilience. A legacy of perseverance. A legacy of endurance. A legacy of faithfulness to the Lord. Huwag kang mabahala. Andiyan lagi si Lord. Di ka iwanan. Di ka pababayaan. Ano ang problema na naranasan mo ngayon? God is with you. He will never leave you. He will never forsake you. Let's continue to pray that we will be the right inspiration and encourager sa lahat ng mga tao na nakakausap natin. Amen? And that's it. Let us all bow down our heads and let us pray. Father in heaven, right now we give you thanks and praise. Napakabuti mo, ikaw ang Diyos noon, ngayon magkailanman hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na nagmold sa amin. Ikaw ang Diyos na nagtatransform sa amin. Let our transformation inspire and encourage others. Let our transformation be a model example of integrity. Be a model example of faithfulness. May we inspire others to do the same. May we be the witnesses unto our Lord Jesus Christ, an ambassador to Him, ambassador for Him. Salamat po, dakilang Ama. Teach us to have a life that will agree to your biblical message of self, family, church, and evangelism. Teach us also that we will have a good testimony sa aming pamilya because we believe that our first ministry is our family. Teach us, O Lord,
na ma-encourage namin ang mga pamilya, mga kakilala o mga tao na nakakasalumuhan namin, na nakakaranas ng problema, pasakit at pressure sa buhay. May they be encouraged to our life. Lahat ng mga nasaktan pag nakikita kami, naghihilom ang mga sugat nila. Tulungan at turuan niyo po kami na maging ganun. Maging maayos na ehemplo. Maging inspirasyon without self-promotion. Kayo ang naitataas, not us. Whatever things that we do, all glory belongs to you. Teach us to be a faithful representative, na simbahan na ipinagkatiwala niyo po sa amin. May we be the same person inside our homes, outside our homes, inside our church, outside our church. May we have the courage, the strength, tapang sa loob, na maipahayag ang inyong kabutihan sa lahat ng mga kakilala namin upang madala namin sila sa inyong paanan. At tulungan at turuan niyo po kami na mag-iwan ng legacy. At ang legacy ito, a legacy of perseverance, a legacy of resilience, a legacy of endurance, a legacy of faithfulness. In Jesus' name we pray. Amen. Let us all open our mics, open mic, open audio, and we will have this congregational response. Sabihin natin lahat, O Lord, O Lord, Lord, make our lives make our lives living testimonies living testimonies of thy grace, of thy thy grace, grace, that others that others may be encouraged may be encouraged to know Christ to know Christ and press faithfully and press faithfully toward his calling. towards His calling. In Jesus' name, In Jesus' name. amen. Amen. So Amen. that ends our prayer for press toward the mark on prayer. This is for the whole month of August. So, send ko na lang sa inyo ito sa natin sa ating group chat. I-end ko yung muna. Okay, before we end in prayer.